Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mula dito sa may Zambales. At alinsunod o in align with our focus advocacy on political literacy and servant leadership, gusto lang po nating ulit-ulitin, no? Ulit-ulitin, bigyang diin na ang West Philippine Sea ay atin. Okay? And again, we call it West Philippine Sea, no? At alam naman natin dito sa may area ng Zambales yan. Dito yan, West Philippine Sea. Atin ang West Philippine Sea. Okay po, at yan ay napatunayan na sa International Arbitration Court. Yan ay malaking basihan, no? Syempre kailangan legal pa din tayo. At yan ay nilakad natin. And of course, yung kiniklaim ng kabila ay talagang kumpara sa kiniklaim natin ay walang nag-validate doon. And historicity-wise, hindi rin naman talaga validated yun, no? Kahit aside from the court, from the court na nag-validate ng ating claim. Ayan. Ayan. So, ayan ang aking director, si Mami Charmy. Ikot-ikot daw ako. Pero dito kasi sa Zambales, yung dagat dito, iba. Biglang lubog, tsaka malakas yung current. Yun, sabay na yun, no? But anyway, atin ang West Philippine Sea, ha? Tandaan po natin yan. Lalo na mga kaidaran ko dyan at matatanda pa sa akin, dapat tayo mas unang nakakaalam nun. Diba? Naabutan natin yung mga lolo't lola, eh. Diba? Kahit hindi kayo taga Norte. Ako taga Manila. Inaral natin sa school yan. And in fairness sa mga Gen Z, Gen Alpha, mas sila pa yung nakakaalam. Samantalang tayo nakaabot sa mga lolo't lola natin. Diba? Na mga lolo't lola natin na nabuhay ng panahon ng Hapon at Amerikano. Iba nga, mabot pa sa panahon ng Kastila, di ba? And atin talaga ito. Dahil late lang naman din nag-claim yung kabilang bansa. Late na lang din. At invento pa silang 9-dash line. Ang invento lang, recently lang, di ba? So sa atin, matagal na talaga. Okay? So, hopefully, no, kahit simpleng kaalaman lang to at alam na naman ang karamihan sa atin, maganda maidikdik natin sa puso't isipan natin yan. Okay? And puro ako okay ngayon. Ano yun, kahit simpleng bagay ito, malaking kinalaman ito sa sovereignty ng ating bansa, para sa mga susunod na henerasyon lalo na, no? And then ganoon din sa aspeto rin to ng pagkapataas o senyales na mataas ang political literacy. And napakahalaga po niyan, ha? Bago po ako matapos, tandaan po natin, bagsak ang political literacy ng Pilipinas. Bago pa yung ibang aspect na academic literacy, talagang ever since, I think, nasa 20 years na yata, bagsak ang political literacy. That's why hindi na rin tayo magtataka na mahinang bumoto, no? Lalo na yung mga ka-generation ko. And lately, may mga ibang bata na sa Gen Z na hawaan na mahinang bumoto kung sinong binoboto. Kahit may overwhelming evidences na sa confidential funds, sa AMLAC, sa, diba, sa lahat, even sa NBI, nauuto pa rin ng mga politiko nagpapanggap na makamasa, feeling victim, nagpapanggap na mahirap, makamahirap. Kaya importante talaga yung political literacy dahil dyan isang aspeto nga niyan na yung pagpili ng leader. At hindi lang sa national, nagsisimula yun syempre, lalo na malapit na barangay election na pinaplano na naman nila i-postpone, SK election. And of course, every year bilang estudyante, meron tayong student council, class officer, club officer. So dyan nagsisimula yan, diba? Kaya mahalaga ang political literacy. Okay, and it's although related, pero it's unique or different from academic literacy. Nakita nyo naman, no, lalo sa mga kabataan, marami dyan. Abogado, professional, teacher, taong simbahan pa yung iba, na mga kasing edad ko or yung mga ahead sa akin na bumo. Pero kita nyo kung sino binoboto. Walang alam sa isyong panlipunan, pero lalakas kumoment. Diba? Lalakas mag-feeling inosente o feeling victim. Kaya napakahalaga ng political literacy. Kaya nga itong usapin ng West Philippines, isa ito, diba? Na senyales na mataas sa political literacy at pagmamahal sa bansa. Mahalin natin yung Pilipinas, dito tayo nakatira, dito tayo pinanganak, may purpose si God. Okay? And isama natin sa panalangin. Kasi at the end of the day, kahit naman habang nag-a-advocacy tayo, nag-educate, hindi mawawala at ang pinakasentro sa lahat ay ang pananalangin. At yun din, malaki din ang kinalaman niya sa political literacy kasi wisdom din ni God yan, ang mga academic and especially political literacy, aspect yan ng wisdom ni God. And doon tayo sa source ng wisdom ni God. So, binigay ang Pilipinas sa atin, alagaan natin, lalo ng ating inang kalikasan, pagyamanin, protektahan natin yung sovereignty.
And bago ako matapos, ano yung sovereignty, yun nga yung pinagkaiba ng salitang nation and country. If you have a place na mag-iisang lahi, magkakasama, no, may national identity, you can call it a country. Pero pag sinabi talagang nation ka na, sabihin, you give emphasis na dun sa sovereignty or soberenya. Pag sinabing soberenya in a simple term, I don't want to be technical, pero ang pinakaano dito, soberenya is kasama dyan yung pagkapahalaga sa teritoryo natin, no? Kasama pa rin yung national identity dyan, pero syempre pagkapahalaga sa teritoryo natin, yung pag-recognize sa atin din ng mga international organization like United Nations and many more. Pero kaya importante yung teritoryo, pinapahalaga natin. Part yan ng sovereignty natin at expression din yung pagmamahal sa bansa, expression ng okay na political literacy. Okay po? So, thank you very much. Atin ang West Philippine Sea.